Panawagan ko sa Armed Forces of the Philippines, hindi sa corruption sa gobyerno. Panawagan ko sa Armed Forces of the Philippines, ah, dito sa Samar, nakita ko na ang konsepto ng inyong strategy. No comment ako doon. Pero idagdag ko lang, dapat focus na tayo sa CMO. Wala nang kalaban eh. Yung kalaban natin is, na lang yan. Trabaho na lang ng mga squad leader yan. Yung kalaban natin. So, bahala na squad leader o platoon leader maghanap dyan. Ang i-focus natin, paano natin man-neutralize ang mga barabarangay and the municipality. Kasi kung ang barangay captain at saka municipal mayor, they are performing their mandate for the peace and order, wala na tayong problema. Kasi ganito yan eh. Kung hindi kaya ng barangay captain and the municipality, magkakaroon sila impeachment meeting to invite the police and the military for resolution. Mag-isip muna ang municipal Peace and Order Council together with the ABC meeting. Pag-usapan nyo yan kasi that is your primary responsibility, and that is not primary of the peace and order of the national defense. Hindi na kasali pala. The primary responsibility of the armed forces of the Philippines, it's the external problem. So dapat naka-ready tayo sa external problem. Katulad nito, may gera sa Middle East, may threat tayo sa China. So dapat yung ating military, nakapag-focus na sila sa mga invasion or attack by conventional warfare. Sa unconventional kasi, diyan naman tayo bihasa kasi NPA ang nakalaban natin eh, no? So dapat ang pagkasandaan natin, conventional warfare ang AFP. So dapat yan ang talaga i-primary natin. Katulad na NTF-ELCAC, according to information ko, local government ang nag-spearhead. So dagdagan pa natin yan. Yung barangay captain, sila ang may responsibility. Now, kung hindi nila kaya pag-usapan ng municipality MPOC, paanong solusyon, magkaroon ng agreement with the military and the police. Now, kung pasok yan sa NTF-ELCAC, hindi ko alam kung nakapasok. Pero supposedly, ganun ang dapat gawin natin. Kasi paulit-ulit lang yung komunista eh. Noong 1997 yata, 96, nag-turn over tayo ng ISO from EFP to PNP. Akala natin tapos ng gera. Ngayon, hanggang ngayon. Sabi ko nga sa inyo noon, ulitin ko lang, ang EOR ko noon, out of 10 municipalities ng 2nd District of Northern Samar, 7 dyan ay under my responsibility as a company commander. And now, yung 7 municipalities na yan, 3 batalyon nakakapag-confront. Biro mo, 3 batalyon na-confront versus isang kumpanya ko lang. Bakit kinaya ko? Yun yung tanong doon. So, sobra-sobra na ang forces natin. So, i-focus natin sa CMO. Sa CMO tayo mag-focus ngayon para i-clear. Kasi yung tinatawag natin aquarium theory. Aquarium theory. Dapat maalis natin yung tubig parang isda naturally dead. Diba? Ganun lang yun. So, alam rin natin lahat yan eh. Pero, sa kwento lang yata alam natin, hindi natin ginagawa eh. So, yun lang mga kaibigan. Sana yung ating kasi ngayon merong CMO strategy.
O, pinalakas yung SIMO, that is very good. SIMO kasi alam mo na ngayon, Saiwan. Saiwan na lang kasi nandiyan sa Congress yung mga sinungaling. Sa Congress, kakampi pa ng gobyerno. So, yun ang hirap natin. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.